yung kay Secretary Cabral, 'di ba? Sadly it happened, and sadly both for the family, because siyempre it's always bad when a bad to lose someone. And the same time, it's also bad for the government because supposed to be she's the one holding the key to a lot of documents that would shed light on what's actually happening. So what do you think of this as a whole, Ed? Well, unang-una, no, unfortunate yung pagkamatay niya. Medyo seryoso muna tayo. Kasi alam mo, yung posisyon niya kasi, siya yung gatekeeper ng mga insertions eh. Ang trabaho niya talaga is to get in touch with lawmakers, with heads of agency. And ang trabaho niya para alamin kung ano yung mga insertions, at siya yung nagsicertify, siya yung nagpo-provide ng necessary funding. So, yun yung trabaho niya. No? So, marami siya nakakausap. Ang problema right now, kung mapansin mo, doon sa level ng mga matataas, yung mga mambabata sa limbawa o yung mga heads of agency, ang hirap nilang i-pin down precisely because kulang ng ebidensya. So either walang personal na dealing yung witness, or hindi niya talaga naabutan ng pera, inabot doon sa bagman, inabot to someone else. So it's very difficult to pin them down. So maganda sana yung testimonya niya precisely because siya, kausap niya na diretso yung mga yun eh. So ano ba yung pinag-usapan? Ano ba yung deals? Ano ba yung mga agreement? Ano ba yung mga concessions? Maganda sanang makita. Kaso namatay. Ngayon ang tanong, kung namatay siya, attorney, kung namatay siya, yung bang mga iniwan niyang dokumento, yung mga text messages niya, yung mga phone Will calls, still hold o water. yung bang yung mga conversations sa messenger, admissible ba yan as evidence? Una, kung di siya namatay, walang problema. Pero dahil namatay siya, mahirap na. For example, yung mga text messages niya, yung mga conversations sa messenger, yung mga phone calls, ang tawag dyan ay electronic evidence. So sa Supreme Court, meron tayong rules on electronic evidence now. So for them to be considered admissible, they should pass the test of admissibility. So may mag-authenticate. Sino mag-authenticate? Yung may hawak ng phone, yung nakikipag-usap. Sino yon? Siya. Namatay na siya. So how do we do that? Pangalawa, yung mga dokumentong iniwan niya. Ang mga dokumento kasi, it's not enough na nagsabit ka ng dokumento. Nangangailangan yan tinatawag na testimonial support. Ano yung testimonial support? Yung tao na magsasabi na alam ko yung dokumento na yan, genuine yan, alam ko yung nakapaloob dyan, may personal knowledge ako. So, you cannot just go to court and submit a document. Alam mo ba, kahit sarili kong affidavit, kunyari, nagsabit ako ng affidavit, You have to be present. may hearing na sa court, that affidavit in itself will not be enough. I should testify and provide support, number one, to establish that that affidavit I really executed, that's genuine, lahat na nilagay ko dyan based on personal knowledge. Unless I do that, walang value yung mga dokumento na yon. So, yun ang problema. Dahil namatay siya, maraming mga ebidensya na mas madali sana, mas convenient sana. I'm not saying walang paraan, but it's difficult now. Kaya nga, even if the NBI has already ruled that there is no foul play, the autopsy report in fact indicated that that there was no crime committed against her, hindi ko maalis sa mga taong bayan kung ba't nagdududa pa rin sila. Kasi ganun siya ka-importante eh. O kaya lang, syempre, ibang mga nagdududa naman kasi parang kakapanood ng probinsyano, Mission Impossible. Diba, kalokohan na naman yung mga naiisip nila, sobrang absurd. But I get where they're coming from. So it dies with her. It's short of saying, ganun ba? All the evidence that she has on hand dies with her. Not necessarily, kaya lang mahihirapan ka lang. You have to be very, very creative. Tsaka pangalawa, and this is also important, yung testimonial evidence niya, yung kanyang testimony. Patay na siya. Prior to her death. Namatay na siya, paano gagawin? Ang tanong, paano kung nakausap niya halimbawa si Congressman Leviste, kwento niya? Yung bang kwento niya, pwede bang ikwento ni Leviste and would that hold water? So unfortunately, ang tawag doon hearsay. Hearsay Kasi na dapat ikaw yung nakakita, hindi narinig mo lang na sinabi sa'yo. So ang tanong naman, meron bang exception sa hearsay rule? Meron. Halimbawa, dying declaration, yung pag alam mong mamamatay ka na, magsasalita ka. Pero sa kaso naman niya, hindi naman siya talaga impending death. Siya. Iba yung alam mo sa pelikula, yung binaril ka, tapos tinatanong kung sino yung may kasalanan. Alam mo yung, di ba, yung, tapos bago mo masabi, namatay ka, di ba, nagbigay ka lang ng clue, pwede yun, or declaration against interest. But otherwise, yung mga sinabi niya per se, halimbawa dito kay Leviste, hindi pwede mag-testify si Leviste kasi hearsay yun, hindi siya admissible. So as I said, malaking bagay yung pagkamatay niya, but the question is, should the investigation stand on its own? Of course it can. Marami namang ebidensya eh. Mas mapapadali lang sana. So ang makaganda niyan, kapag may mga gusto kang hindi masyadong ipitin, yung mga dapat may ipit na ayaw niyang maipit, medyo natutuwa siya dahil nangyari yun kay Cabral. Syempre, mahirap. Although when you, if you study the previous testimonies,
especially during the other committees, the Quadcom, nung nandun pa lang siya, if what she says can be validated with the documents that they have on hand, will that, of course, that would hold water, no? It would hold something on court, in court. Hindi, ang mangyayari kasi Kasi, noon, okay, sinabi niya rito, verbally. ang maganda na may mga sinabi And then kasi meron siya siya- sa court, nag-testify siya doon eh. Yes, So baka pwede mong ipilit yun, pero kaso wala din siya masyadong sinabi doon kasi. Doon hindi na nasa masyado. Senado siya, medyo tahimik siya eh. So yun lang yung problema. I wish hindi siya namatay kasi pagkamatay Oo nga niya. eh. Very timely ito na pag-usapan natin. Huwag lang siya mabubuhay kasi merong mga conspiracy theories. Oo, na- nagulat tayo na nagpaiba pala ng Oh, di ba? ilong, yung Pero mga yung ganyan, eh, di ba? nakakatawa niyan, ito naman on a personal note. No? I was talking to my wife, sabi ko sa kanya, honey, sabi niya, oh bakit? Sabi ko, ako, if I were her, kunwari, ano lang naman to, sabi ko. Hypothetical. Ano hypothetical lang ito, with that much money that's supposed to be is within her disposal. Ang dali naman mag Michael Jackson, Elvis Presley na lang siya, di ba? Pwedeng ano. And then it came out, di ba? Kasi nothing is, with that much money, you can do anything or get away with anything. Di ba hanggang ngayon nga may mga conspiracy theories sa Amerika, nakita daw nila si Elvis, nagkakape sa Las Vegas. si Si Michael Jackson daw nagsasayaw. Oo. Di ba mamaya, ando doon na si Cabral. Di Ito ba? pa nakakatawa, wag naman to, baka naman tayo mabas dito, at least dalawa kami. Sinasabi nila, yung O nawala, ikaw lang, ikaw may sabi niyan. Nandadamay ka pa. Kasi ganun sinasabi. what our friends are for. What our friends are. Di ba merong nakakatawa nga nakikita ko lang to na yung nawawala daw na runaway bride. Baka pinalit daw. Sorry po nakita ko lang naman dumaan sa feed May mga, ko. yun nga yung problema. Pero kasi, those are, kumbaga, ridiculous Yes, observations. Ang tawag dyan sa batas, conjectures. Pag conjectures, hindi siya evidence-based. So, wala siyang bilang. Kaya lang, naintindihan ko nga. Kasi gano'n siya ka-importante eh. Parang gano'n siya ka-importante. Bigla siyang nawala, bigla siyang namatay. So, syempre, we're trying to make sense of her death. Yeah.